Sa loob ng mansyong yon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay amoy mamahaling wax ng sahig at luma. Malamig na aircon na humahalik sa balat, ngunit hindi nito kayang pawiin ang malapot na tensyong namumuo sa pagitan ng mga dingding. Si Ilara ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kupas na laylayan ng kanyang bestida. Sa loob ng kanyang bulsa, naroon ang isang maliit, maruming piraso ng laso. Ang tanging alaala ng kanyang yumaong anak na si Maya. Ngayon, ang unang anibersaryo ng kamatayan ng bata. Habang ang ibang ina ay nag-aalay ng bulaklak sa sementeryo, si Ilara ay narito. Nag-a-apply bilang isang hamak na katulong sa isang lalaking may bilyon-bilyon sa bangko, ngunit hindi kayang bilhin ang boses ng sariling anak. I don't care about your credentials. I paid you millions to make him talk, not to stare at him like he's some kind of broken toy. Ang boses ni Teron ay parang latay ng latigo na gumigising sa natutulog na katahimikan ng silid. Isang sikat na psychiatrist ang nakayuko sa harap niya. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang blangkong report. Sa gitna ng silid, nakaupo ang maliit na si Liam. Ang bata ay parang isang estatwang gawa sa porselana. Maganda, perpekto, ngunit walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana. Tila may hinahanap sa malayo na hindi makita ng mga matanda. Lumapit si Teron kay Liam, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat sa makintab na sahig. Liam, look at Daddy. Just one word, son. Just say Dad. Isang salita lang. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng laruan sa mundong ito. Walang sagot. Ang tanging tunog na maririnig ay ang marahas na paghinga ni Teron at ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas. Biglang lumingon si Teron kay Ilara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at puot. At ikaw, what are you looking at? Akala mo ba madali ito? You think your silence is better than his? Humakbang pasulong si Ilara. Dahan-dahan. Ang kanyang tinig ay mahinahon, parang bulong ng hangin sa gitna ng bagyo. Sir, ang bata po ay hindi isang makina na kapag binayaran mo ay gagana. He's hurting. Hindi po pera ang kailangan niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teron. Don't lecture me about pain. Wala kang alam. You're just a maid. Nandito ka dahil kailangan mo ng pera, di ba? So do your job. Linisin mo ang kalat na ginawa ng anak ko. Itinuro ni Teron ng sahig. Doon, sa paanan ng mamahaling kama, ay nagkalat ang basag na florera at ang natapon na gatas. Si Liam ay umihi sa kanyang pantalon. Ang basa at maligamgam na likido ay dahan-dahang kumakalat sa puting karpet. Ang bata ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kahihiyan at takot. Lumuhod si Ilara. Hindi siya kumuha ng basahan. Sa halip, kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga binti ni Liam. Ang kanyang balat ay dumampi sa malamig na balat ng bata. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Ilara ang sarili niyang pighati sa mga mata ng bata. Ang pakiramdam ng pagiging bilanggo sa sariling katawan. It's okay, Liam. Bulong ni Ilara sa Taglish. Ang boses niya ay puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangang magsalita. I can hear you. Tumayo si Teron. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. What a pathetic scene. Listen carefully, everyone. I am announcing this today. Anyone who can make my son speak a single word, just one word, will get half of my estate and a marriage contract. I want a mother for my son who can give him his voice back. Pero ikaw? Itinalagan niya ang daliri kay Ilara. Huwag kang umasang ikaw yun. You're just here to clean the mess. Hinawakan ni Ilara ang maliit na laso sa loob ng kanyang bulsa. Ang sakit ng pang-iinsulto ni Teron ay wala kumpara sa hapdi ng katotohanang ang kanyang sariling anak ay wala na. Ngunit habang tinitingnan niya si Liam, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa titulo. Ito ay tungkol sa batang ito na nalulunod sa katahimikan.
gaya ng pagkalunod niya sa kanyang mga alaala. Sa labas, ang ulan ay naging malakas na buhos, nilulunod ang anumang ingay mula sa mansyon. Sa loob, nagsimula na ang laro ng tadhana, isang laro kung saan ang boses ay higit pa sa tunog at ang pag-ibig ay isang kasunduang nakasulat sa luha. Ang hating gabi sa mansyong yon ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ito ay tila isang malaking libingan ng mga alaala, kung saan ang bawat sulok ay bumubulong ng pait. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Teron, isang amoy na kasing lamig ng asero at kasing itim ng kape, ay nananatili sa bawat pasilyo, sinasakal ang anumang bakas ng init ng isang tahanan. Si Elara ay naglalakad ng patiyad. Ang kanyang mga kamay ay namumula at mahapdi, amoy bawang at sibuyas mula sa paglilinis ng kusina hanggang sa huling oras. Ito ang amoy ng kanyang bagong buhay, ang amoy ng pagsasakripisyo at pagpapakumbaba. Sa bawat kuskus ng basahan, tila binubura niya ang kanyang dating pagkatao bilang isang tanyag na interpreter ng libras. Tumigil siya sa tapat ng silid ni Liam. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay maririnig ang isang mahinang kaluskos. Hindi ito tunog ng paglalaro. Ito ay tunog ng paghihirap. Nang sumilip siya, nadurog ang puso ni Elara. Sa gitna ng dilim, nakaupo si Liam sa sahig. Ang bata ay marahas na kinakamot ang sariling braso hanggang sa mamula ito at malapit ng magsugat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng galit na walang boses. Liam, bulong ni Elara. Hindi lumingon ang bata. Nanatili siyang nakakulong sa kanyang sariling madilim na mundo. Dahan-dahang lumapit si Elara. Hindi siya nagsalita ng malakas. Alam niya na sa mundong ito, ang mga salita ay madalas na nagiging sandata na nakakasakit, gaya ng ginagawa ng kanyang ama. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Liam, sapat na malayo upang hindi siya matakot, ngunit sapat na malapit upang maramdaman ang init ng kanyang hininga. Itinaas ni Elara ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib, pagkatapos ay ang kaliwa, na bumubuo ng isang krus sa tapat ng kanyang puso. Ito ang simbolo ng isang yakap na hindi nanghihingi, kundi nagbibigay. Natigilan si Liam. Ang kanyang mga kamay na kanina ay abala sa pagsugat sa sarili ay unti-unting bumaba. Ang kanyang maliliit na mata ay nakapako sa mga kamay ni Elara. Muling gumalaw ang mga daliri ni Elara. Itinuro niya ang kanyang puso, pagkatapos ay itinuro niya ang bata, at muling ibinalik ang mga kamay sa krus na posisyon. Mahal kita, ligtas ka, isang himala ang nangyari. Ang mga labi ni Liam ay nanginig. Isang maliit na hikbi na mas tahimik pa sa pagbagsak ng dahon ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumandal pasulong hanggang sa ang kanyang noo ay dumampi sa balikat ni Elara. Doon, sa gitna ng amoy ng sibuyas at bawang na dala ni Elara, nahanap ng batang milyonaryo ang kalinga na hindi na ibigay ng lahat ng ginto sa loob ng mansyong iyon. "What do you think you're doing?" Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay parang pagpunit ng isang pirasong tela sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Teron sa pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkadikit na katawan ni na Elara at Liam. Comforting him with those dirty hands, tiningnan ni Teron ang mga kamay ni Elara na may halong pandidiri. "You are here to clean, not to play therapist. Don't think that just because he let you touch him, you're special. You are nothing but a replacement for the hands that should be here." "But he responded, sir," gate ni Elara sa Taglish. "He understood me. He doesn't need your shouting. He needs to be heard in a different way."
Lumapit si Teron ng napakalapit, sapat na upang maamoy ni Elara ang alak sa kanyang hininga. Listen to me. If I see you doing those weird hand movements again, I will throw you out of this house without a single centavo. Do you understand? Your job is to stay in the shadows, not to pretend you're his mother. Tumalikod si Teron at lumabas, ngunit bago niya isara ang pinto, muli siyang tumingin kay Elara na may halong pagduda. May kung ano sa babaeng ito na hindi niya maintindihan. Isang uri ng kapangyarihan na hindi nabibili ng pera at iyon ang nagpapakaba sa kanya. Nanatili si Elara sa dilim. Hinawakan niya ang kanyang mga daliri na kanina lang ay nagbigay ng pag-asa sa isang bata. Sa kanyang isip, muling bumalik ang tanong. Hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang nakaraan bago siya lamunin ng mga anino ng mansyong ito? Ang umaga sa mansyon ay dumating na may kasamang amoy ng sariwang rosas at matapang na amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hanging malinis. Hindi ito ang amoy ni Elara. Ito ay ang amoy ni Tita Bella, ang tiyahin ni Teron na dumating na may dalang mga maleta ng kasakiman at ngiting kasing talim ng labaha. Si Elara ay abala sa pagpupunas ng mga antigong figurin sa sala nang pumasok si Bella. Ang tunog ng pagtama ng matutulis na takong ng sapatos nito sa sahig na marmol ay parang bawat patak ng tinitibag na yelo, malamig, matigas, at walang awat. Sa bawat hakbang ni Bella, ang kanyang mga gintong alahas ay nagkakalantugan, isang tunog na nagpapaalala sa lahat kung sino ang may kapangyarihan. Teron, honey, look at this place. It's like a funeral parlor. Ang boses ni Bella ay matinis, puno ng pekeng pag-aalala. Lumapit siya kay Teron na noon ay nakatulala sa kanyang kape. And look at you. You're wasting your life for a child who can't even say thank you. Utang na loob? Teron, isipin mo naman ang sarili mo. Hindi sumagot si Teron, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila bumaba sa bigat ng salitang utang na loob. Alam ni Elara ang bigat ng salitang yon. Ang nabaon na pasasalamat na ginagamit na tanikala upang kontrolin ng isang tao. I'm doing my best, tita, mahinang sagot ni Teron. Your best is not enough. Inilapag ni Bella ang kanyang mamahaling bag sa mesa, malapit sa kamay ni Elara. Kailangan na nating dalhin si Liam sa St. Jude Institute. Doon, aalagaan siya ng mga eksperto. Hindi siya gagaling dito na puro katulong lang ang kasama. Look at her. Itinuro ni Bella si Elara gamit ang kanyang nanguso. Ano ang alam niyan sa psychology? She's just here to sweep the floor. Naramdaman ni Elara ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang sabihin na ang kailangan ni Liam ay pag-unawa. Hindi rehas ng isang institusyon, ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang hiya ay parang isang mabigat na piring sa kanyang mga mata. Bilang isang hamak na katulong, wala siyang boses sa usapan ng mga makapangyarihan. Ayoko siyang ilayo, tita. Liam is all I have left. Sabi ni Teron, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagiging ama at pagiging sunod-sunuran. At iyan ang ikamamatay mo. Lumapit si Bella at hinawakan ang mukha ni Teron, isang haplos na tila pagmamahal, ngunit puno ng lason. Think of the business. Think of your reputation. Ang mga tao ay nagbubulungan na. Sinasabi nilang ang tagapagmana ng mga Lopez ay baliw. Gusto mo ba yon? Let me handle this. I know what's best for us. Abang nagtatalo ang dalawa, napansin ni Elara si Liam na nakatayo sa itaas ng hagdan. Ang bata ay nakikinig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak ng mahigpit sa rehas. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy. Nakita ni Elara ang takot sa mga mata ng bata, ang takot na muling maiwan, ang takot na itapon sa isang lugar na puno ng puting pader at malamig na kamay. Nang lumingon si Bella, nahuli niya ang tingin ni Elara kay Liam. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila isang ahas na nakahanap ng biktima. Lumapit siya kay Elara. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay naging masangsang. You, bulong ni Bella. Sapat na para marinig lang ni Elara.
Huwag mong isipin na hindi ko napapansin ang ginagawa mo. You're trying to be the hero, aren't you? You're trying to get close to the boy para mapalapit sa ama. Hindi po totoo yan, ma'am, sagot ni Elara. Pilit na pinapanatili ang galang. Don't lie to me. I know you're kind. Galing sa putik. Gustong umakyat sa palasyo. Biglang hinablot ni Bella ang bag ni Elara na nakapatong sa isang bangko sa kusina. Sa marahas na paggalaw, ibinuhos niya ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang ilang barya, isang lumang suklay, at ang maliit na folder na naglalaman ng mga dokumento ni Elara. Mabilis na lumuhod si Elara para kunin ang mga ito, ngunit mas mabilis si Bella. Gamit ang kanyang matulis na takong, inapakan niya ang isa sa mga papel. Ito ang sertipiko ni Elara bilang isang professional sign language interpreter. Isang dokumento na nagpapatunay na hindi lang siya isang hamak na katulong. Dahan-dahang pinulot ni Bella ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nakasulat. Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Well, what do we have here? Tumingin si Bella kay Elara na tila nakakita ng isang gintong pagkakataon para manira. Isang eksperto na nagkukunwaring katulong. You are a fraud, Elara. At sigurado ako, may dahilan kung bakit mo itinatago ang totoo mong pagkatao. Tumingala si Elara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na kanyang iniingatan para sa sariling kaligtasan ay nasa kamay na ng babaeng gustong sumira sa kanila ni Liam. Teron, tawag ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. You won't believe what your innocent maid has been hiding from us. Ang gabi ay binalot ng isang malakas na bagyo. Ang tunog ng marahas na paghampas ng ulan sa mga bintanang gawa sa salamin ay tila mga daliring nagpupumilit pumasok upang manira. Sa loob ng silid-aklatan ni Teron, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa bader. Si Elara ay nakatayo sa harap ng mesa ni Teron. Pagkatapos ng eksena kanina kay Bella, hindi siya pinalayas ni Teron, ngunit ang katahimikan ng lalaki ay mas masakit pa sa anumang sermon. Hawak ni Teron ang sertipiko ni Elara. Tinititigan ang pangalan nito na tila ba isang ebidensya ng isang krimen. Bakit? Mahinang tanong ni Teron. Ang kanyang boses ay paos, amoy alak ang hangin sa paligid niya. Isang baso ng whiskey, ang kalahating bawas sa kanyang harapan. Bakit ang isang babaeng katulad mo na may ganitong kakayahan ay pipiliing maglinis ng dumi ng ibang tao? What are you running away from, Elara? Huminga ng malalim si Elara. Ang amoy ng basang lupa mula sa labas ay humahalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng silid. Minsan po, sir, ang pinakamalakas na boses ay ang boses na pinipili nating huwag ilabas. I'm not running away. I'm just trying to survive the silence. Uminom si Tero ng dire-diretso mula sa kanyang baso. Silence? You don't know anything about silence. My wife. She was the music of this house. Nung nawala siya, kinuha niya rin ang boses ni Liam. I have all this money, but I can't even buy a goodnight dad from my own son. It's like I'm living with a ghost. Nakita ni Elara ang panginginig ng mga kamay ni Teron. Hindi ito ang malupit na amo na nakita niya noong unang araw. Ito ay isang lalaking durog, isang amang naliligaw sa sarili niyang palasyo. Hindi pumulto si Liam, sir, marahang sabi ni Elara. Lumalapit siya ng bahagya. He's just waiting for someone to speak his language. Ang sakit po ng mawalan ng mahal sa buhay. Alam ko po yon. Tumingala si Teron. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. How? How would you know? Sandaling tumigil ang mundo para kay Elara. Naalala niya ang malamig na katawan ng kanyang anak na si Maya sa kanyang mga bisig. Naalala niya ang huling pagkakataon na gumalaw ang mga kamay ng kanyang anak para sabihing, mahal kita, bago ito tuluyang pumikit. Ang sakit na yon ay isang sugat na kailanman ay hindi naghilom. Isang sikretong tanging ang dilim lang ang nakakaalam.
I lost someone too, sir. Someone who was my whole world. Bulong ni Ilara sa Tagalog. Ang boses niya ay nanginginig sa bigat ng emosyon. And for a long time, I also chose to be silent. Akala ko, kapag hindi ako nagsalita, hindi na masakit. Pero ang totoo, lalo lang tayong nalulunod. Nagkatitigan silang dalawa. Sa pagitan ng isang milyonaryo at isang katulong, ang pader ng katayuan sa buhay ay biglang naglaho. Sila ay dalawang tao lamang na parehong sugatan, parehong naghahanap ng dahilan para muling huminga sa gitna ng baha ng pighati. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan nang walang tunog. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakatayo si Liam. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay malaki sa takot dahil sa dagundong ng kulog sa labas. Titingnan sana siya ni Tero ng may pag-aalala, ngunit bago pa ito makapagsalita, humakbang si Liam patungo kay Ilara. Itinaas ng bata ang kanyang maliliit na kamay. Sa harap ng kanyang ama, ginamit ni Liam ang kanyang mga daliri para bumuo ng isang simbolo. Ang simbolo na itinuro ni Ilara kagabi. Itinuro ni Liam ang kanyang tiyan, pagkatapos ay itinuro ang kanyang bibig, at dahan-dahang gumawa ng galaw na tila humihingi. Nagugutom siya, bulong ni Ilara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at gulat. He's telling us he's hungry. Ginamit niya ang sign language, sir. Nabitawan ni Tero ng kanyang baso ng whiskey. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay tila isang hudyat ng bagong simula. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, ang kanyang anak ay nagsalita. Hindi sa pamamagitan ng tinig, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig na itinuro ng isang babaeng itinuring niyang hamak. Ngunit sa dilim ng pasilyo, sa labas ng silid-aklatan, may isang pares ng mga mata na nanonood. Si Bella ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay balot ng puot. Nakita niya ang koneksyon. Nakita niya ang pag-asa. At alam niya, kailangan niyang kumilos bago tuluyang mawala sa kanyang mga kamay ang kontrol sa kayamanan ng mga Lopez. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ay tila isang mapanlinlang na ngiti. Ang amoy ng bagong luto na almusal, sariwang tinapay at matapang na kape ay nagbibigay ng ilusyon ng isang masayang pamilya. Nakaupo si Teron sa hapag. Ang kanyang mga mata ay hindi nakapako sa pahayagan, kundi sa kanyang anak, na si Liam, na sa unang pagkakataon ay hindi nagtatago sa ilalim ng mesa. Ngunit ang kapayapaang ito ay parang isang manipis na salamin na nakatakdang mabasag. Nawawala ang kwintas ko, ang heirloom necklace ni Mommy. Ang tili ni Bella ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Pababa siya ng hagdan, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang leeg na tila ba may sumasakal sa kanya. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng mga bubog, ay agad na lumingon kay Ilara na noon ay nag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Teron, I told you not to trust strangers in this house. Hinarap ni Bella ang kanyang pamangkin, ang kanyang tinig ay puno ng panunumbat. I left it on my vanity table this morning, and now it's gone. Tumayo si Teron, ang kanyang mukha ay seryoso. Tita, baka nailagay mo lang kung saan. Don't jump to conclusions. Conclusion? Look at her. Itinuro ni Bella si Ilara. Sino pa ba ang pumasok sa kwarto ko para maglinis? Who else needs money more than a woman who lies about her identity? Naramdaman ni Ilara ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang gulugod. Ang hiya, ang matinding kahihiyan, ay parang isang malapot na putik na bumabalot sa kanya sa harap ng lahat ng mga katulong na nagsisimula ng magbulungan. Ang amoy ng sariwang rosas sa kanyang kamay ay biglang naging amoy ng nabubulok na basura. Hindi ko po kinuha ang kwintas niyo, ma'am. Mahinahon ngunit nanginginig na sabi ni Ilara. Then prove it. Let us see your bag. Hamon ni Bella.
Hindi na naghintay si Bella. Hinablot niya ang luma at kupas na bag ni Elara na nakasabit sa gilid ng kusina. Sa isang marahas na paggalaw, ibinuhos niya ang laman nito sa ibabaw ng hapagkainan. Nagkalat ang mga barya, ang maliit na krus na gawa sa kahoy, at ang huling piraso ng tinapay na itinabi ni Elara para sa kanyang merienda. At doon, sa gitna ng mga hamak na gamit ni Elara, ay kuminang ang isang kuwintas na gawa sa ginto at diamante. Ang ningning nito ay tila nanunukso, tila isang lason na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Nabitawan ni Elara ang mga bulaklak. Ang tunog ng pagbagsak ng florera sa makapal na karpet ay hindi narinig, ngunit ang tubig na tumapon ay dahan-dahang kumalat, tila mga luha ng isang taong hindi na kayang umiyak. "Explain this!" Sigaw ni Teron. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkadismaya. "I trusted you, Elara. I thought you were different. Sir, hindi ko po alam kung paano napunta yan diyan." Ang boses ni Elara ay halos isang bulong na lang. "Oh, she's a good actress, isn't she?" Ngumisi si Bella, isang ngising puno ng tagumpay. Pero hindi lang pala magnanakaw ang babaeng ito. "Teron, I did some background check. Ang babaeng pinagkakatiwalaan mo sa anak mo, she has a criminal record." Kumuha si Bella ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa harap ni Teron. 10 years ago, sa probinsya, she was accused of child negligence. Ang sarili niyang anak namatay dahil sa kapabayaan niya. She was a mother who failed her own blood. And you want her to take care of Liam? Ang mundo ni Elara ay tuluyang gumuho. Ang sikretong kanyang ibinaon ng malalim. Ang trahedya na pumatay sa kanyang kaluluwa bago pa man mamatay ang kanyang katawan ay nakalantad na ngayon sa harap ng lalaking sinimulan na niyang hangaan. Naalala niya ang gabi ng aksidente, ang ulan, ang madulas na daan, ang huling hininga ni Maya. Hindi siya kriminal, ngunit sa mata ng batas at ng mga taong mapanghusga, ang isang inang hindi na iligtas ang kanyang anak ay laging may sala. "Is this true?" tanong ni Teron. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Tumingala si Elara. Ang kanyang mga mata ay tuyo dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ang kanyang katawan ay naninigas sa matinding kahihiyan. "Totoo pong namatay ang anak ko, pero hinding-hindi ko siya pinabayaan." "Liar!" sigaw ni Bella. "Teron, she is dangerous. She's a killer hiding behind the sign language." Tiningnan ni Teron si Elara. Pagkatapos ay tiningnan niya si Liam na nakasiksik sa sulok, muling nanginginig sa takot. Ang pag-asang nabuo kagabi ay tila isang mitsa na mabilis na naubos. "Get out!" sabi ni Teron. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat ng isang pinal na hatol. "Take your things and leave my house. Ayokong makakita ng isang taong kayang pumatay ng sariling anak sa malapit kay Liam." Hinawakan ni Elara ang kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi nagaling sa panunumbat ni Bella, kundi mula sa kawalan ng tiwala ng taong akala niya ay nakakaunawa sa kanya. Sa kanyang isip, tila muling bumukas ang mga sugat ng nakaraan, mas mahapdi at mas malalim. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang mga gamit sa hapag, maliban sa kwintas. Habang naglalakad siya palabas, nararamdaman niya ang mga mata ni Bella na nakatusok sa kanyang likuran. Alam ni Elara ang katotohanan. Ang kuwintas ay itinanim. Ngunit sa mundong ito, ang katotohanan ng isang dukha ay laging natatabunan ng kasinungalingan ng isang mayaman. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos, tila nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang ni Elara palabas ng mansyon. Ang amoy ng basang aspalto at malamig na hanging dala ng amihan ay nanunuot sa kanyang manipis na damit. Hawak niya ang kanyang luma at sirang maleta. Isang maleta na naglalaman ng lahat ng kanyang pagkabigo. Sa likuran niya, sa loob ng mainit at maliwanag na sala, nakatayo si Bella na may hawak na baso ng wine. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Finally, the trash is out.
Teron, dapat matagal na nating ginawa ito. This house feels cleaner already. Hindi sumasagot si Teron. Nakatayo siya sa tapat ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang maliit na figura ni Elara na unti-unting nilalamon ng dilim at ulan. Ang kanyang puso ay tila isang timbangan na hindi alam kung saan kiling. Sa pagitan ng ebidensya ng kwintas at ng init na naramdaman niya sa mga mata ni Elara kagabi. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng kidlat. Hindi rin ito tunog ng bumagsak na kagamitan. Ito ay isang paos, gurgling, at hirap na boses na nanggagaling sa itaas ng hagdan. Nabitawan ni Bella ang kanyang baso. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog ng libu-libong bituin. Ang wine na pula ay kumalat sa puting marmol na parang sariwang dugo. Nilingon ni Tero ng kanyang anak. Si Liam ay nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakakuyom. Sa halip, itinataas niya ang kanyang mga daliri. Mabilis na ginagawa ang mga senyas na itinuro ni Elara. Stay. Don't go. Mother. Liam. Halos hindi makapaniwala si Teron. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Anak, you're making a sound? Ngunit hindi tumitingin si Liam sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa papalayong anino ni Elara sa labas ng gate. Muli siyang sumigaw. Isang sigaw na walang malinaw na salita. Isang sigaw na puno ng pighati at pangungulila. Ito ang boses ng isang batang pilit na binabasag ang rihas ng kanyang sariling bilangguan. Stop her! Sigaw ni Liam sa pamamagitan ng kanyang mga mata at ng kanyang mga kamay. Tumakbo ang bata pababa ng hagdan, nadapas sa huling baitang, ngunit mabilis na bumangon at sumugod palabas sa gitna ng malakas na ulan. Liam, no! Sigaw ni Teron habang hinahabol ang anak. Sa labas, sa tapat ng malaking gate ng bakal, napatigil si Elara nang marinig ang kaluskos ng mga hakbang sa tubig. Lumingon siya at nakita ang maliit na batang basang-basa, umiiyak ng walang tunog, ngunit ang bawat hikbi ay yumayanig sa buong katawan. Lumuhod si Elara sa putikan, hindi inintindi ang dumi sa kanyang damit. Niyakap niya si Liam ng mahigpit. Liam, baby, I'm sorry. I'm so sorry. Dumating si Teron. Hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay basang-basa rin ng ulan. Nakita niya ang kanyang anak na nakakapit sa leeg ng isang babaeng tinawag niyang magnanakaw at kriminal. Nakita niya ang pagmamahal na hindi kayang ibigay ng lahat ng yaman niya. Teron, don't let her touch him. Habol ni Bella, na ngayon ay nasa beranda na, payong-payong ng isang bodyguard. She's kidnapping your son! Tumingala si Elara kay Teron. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Ang mga ito ay puno ng determinasyon. Sir, maaari niyo akong tawaging magnanakaw. Maaari niyo akong tawaging pabayang ina. Pero tingnan niyo ang anak niyo. Siya ang nagsasabi ng totoo. Ang puso ng isang bata ay hindi marunong magsinungaling. Dahan-dahang kinalas ni Elara ang mga kamay ni Liam sa kanyang leeg. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kwaderno na gawa sa mga scrap paper. Ang mga pahina ay medyo basa na. Ito ang librong ginawa niya tuwing hating gabi. Mga guhit ng kamay na nagpapakita ng iba't ibang sign language para kay Liam. Inilapag ni Elara ang kwaderno sa ibabaw ng basang damo sa paanan ni Teron. Ito lang ang kayamanan na maibibigay ko sa kanya, sir. Ang boses na matagal na niyang itinago. Bulong ni Elara sa Tagalog. Ang boses niya ay nalulunod sa tunog ng ulan. Hindi niyo kailangang maniwala sa akin. Pero sana, maniwala kayo sa kanya. Tumalikod si Elara at naglakad palayo. Tuluyan nang nawala sa kadiliman ng kalsada. Nanatili si Teron sa gitna ng ulan. Kargaang umiiyak na si Liam sa isang kamay. At sa kabilang kamay ay dahan-dahang pinulot ang basang kwaderno.
Binuksan niya ang unang pahina. Doon, nakita niya ang isang drawing ng isang malaking kamay na may hawak na maliit na kamay at sa ilalim ay may nakasulat na, "Hindi mo kailangang magsalita para marinig ka ng mga nagmamahal sa'yo." Sa sandaling iyon, ang hinala sa puso ni Teron ay nagsimulang mapalitan ng isang nakakatakot na katotohanan. Maaaring pinalayas niya ang tanging kaligtasan ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay hindi na katulad ng dati. Noon, ito ay isang mapayapang kawalan ng tunog, ngunit ngayon, ito ay isang nakakasakal na pasanin na tila humihigop sa bawat hininga ni Teron. Ang amoy ng mamahaling insenso at linis ng mga kasangkapan ay naging amoy ng isang abandonadong ospital, malamig, malungkot, at walang pag-asa. 2 araw na ang nakalipas mula nang palayasin niya si Elara. Sa loob ng 2 araw na iyon, tumigil sa pagkain si Liam. Ang bata ay nakakulong sa kanyang silid, nakatitig sa bintana na tila hinihintay ang pagdating ng isang taong hindi na babalik. Ang bawat pagtatangka ni Bella na pumasok ay sinasalubong ni Liam ng isang marahas na pagtapon ng anumang mahawakan nito. "Teron, you have to do something. Your son is becoming a monster," sabi ni Bella habang tinitingnan ang kanyang sugatang braso dahil sa ibinatong laruan ni Liam. "Kailangan na natin siyang dalhin sa doktor. This is getting out of hand." Hindi lumingon si Teron. Hawak niya ang basang kwaderno ni Elara. Binabasa niya ang bawat pahina. Tinitingnan ang bawat guhit ng kamay na ginawa ng may pagmamahal. Napagtanto niya ang isang bagay. Ang mga doktor ay nagbigay ng gamot, ngunit si Elara ay nagbigay ng puso. Hindi siya halimaw, tita. Mahinang sabi ni Teron. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "He's just grieving, and I'm the one who caused it." Kinuha ni Teron ang kanyang susi ng kotse at lumabas. Sa tulong ng isang pribadong investigador, nahanap niya ang kinalalagyan ni Elara. Hindi ito sa isang hotel o sa isang magandang subdibisyon. Nahanap niya ito sa isang siksik at maingay na eskinita sa gitna ng syudad. Isang lugar kung saan ang amoy ng kanal at usok ng mga sasakyan ay naghahalo, kung saan ang bawat tao ay nakikipaglaban para sa susunod na kakainin. Itinigil ni Teron ang kanyang mamahaling sasakyan sa bungad ng eskinita. Ang kintab ng kanyang kotse ay tila isang malaking insulto sa kahirapan ng paligid. Habang naglalakad siya sa gitna ng putikan, nakita niya si Elara. Hindi siya nakahiga o umiiyak. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa tapat ng kanyang barong-barong, may hawak na planggana ng labada. Ang kanyang mga kamay ay kulubot sa sabon at tubig, ngunit ang kanyang mukha ay may isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Teron sa kanyang sariling salamin. Sa paligid niya, may 3 bata na tila hirap din sa pandinig. Gamit ang kanyang mga basang kamay, tinuturuan sila ni Elara ng mga simpleng senyas. "ABC, kaibigan." Napatigil si Teron. Ang babaeng pinalayas niya bilang magnanakaw ay namumuhay sa ganitong hirap, ngunit patuloy pa ring nagbibigay. Ang hiya na dapat ay naramdaman ni Elara sa mansyon ay lumipat ngayon kay Teron. Nakaramdam siya ng matinding pagkahiya sa kanyang sariling kayamanan at sa kanyang kawalan ng tiwala. "Elara," tawag ni Teron. Tumigil si Elara sa pagsenyas. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang kupas na tapis. Ang amoy ng sabong panlaba at pawis ay humahalo sa hanging mainit. "Ano pong ginagawa niyo rito, sir? Tapos na po ang trabaho ko sa inyo." "Liam is not eating." Diretsahang sabi ni Teron, ang kanyang boses ay nanginginig. "He needs you. I made a mistake." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. "A mistake? Sir, tinawag niyo akong magnanakaw. Pinagdudahan niyo ang pagkatao ko dahil lang sa mga salitang narinig niyo mula sa iba. Ang pagkakamali niyo ay hindi lang sa akin, kundi sa sarili niyo ring anak. I know, and I will do anything to fix it," sabi ni Teron, humahakbang palapit.
Pangako, lilinisin ko ang pangalan mo. I'll give you everything, money, a house, a title. Just come back. Hindi po nabibili ng pera ang tiwala, Sir Teron. Sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay matatag gaya ng pader na gawa sa semento. Umalis po ako sa inyo na walang dala at mabubuhay po ako rito na walang hinihingi sa inyo. Liam is a child and I love him, but I cannot be a mother in a house where I am treated like a criminal. Sa sandaling iyon, ang langit ay tila nakisimpatya sa bigat ng usapan. Ang init ng araw ay biglang natakpan ng makapal na ulap. Napatingin si Teron sa paligid, sa mga batang nakatingin sa kanya, sa kahirapan ni Elara, at sa sarili niyang kawalan. Walang babalang lumuhod si Teron. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahira ng maitim na putik ng eskinita. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay walang ingay, ngunit ito ay yumanig sa buong pagkatao ni Elara. Please, bulong ni Teron. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa harap ng isang katulong. Huwag niyo itong gawin para sa akin. Gawin niyo para kay Liam. I am not asking you as your boss. I am asking you as a desperate father who is about to lose his son. Kung kailangang dito ako matulog sa putikan para mapatawad niyo ako, gagawin ko. Nagulat ang mga bata sa paligid. Ang namamahalang Ginoo na nakikita lang nila sa TV ay nakaluhod ngayon sa harap ng kanilang guro. Tiningnan ni Elara ang lalaking nasa kanyang paanan. Nakita niya ang bawat hibla ng pagsisisi sa mukha ni Teron at sa kanyang isip, muling naglaro ang imahe ni Liam. Ang batang naghahanap ng boses sa gitna ng kadiliman. Tumayo na po kayo, sir, mahinang sabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Babalik po ako, pero sa isang kondisyon. Ang pagbabalik ni Elara sa mansyon ay hindi na katulad ng kanyang unang pagdating. Ngayon, wala na siyang bitbit na lumang maleta at hindi na siya nakayuko sa anino ng mga pader. Ang amoy ng mansyon ay tila nagbago rin. Mula sa malamig na amoy ng asero, ito ay hinaluan ng bango ng sariwang sampagita na dala ni Elara mula sa kalsada. Ito ang magiging kondisyon ko, sir, sabi ni Elara habang nakatayo sa gitna ng sala. Kaharap si Teron at ang nagngingit-ngit na si Bella. Nandito ako bilang guro ni Liam, hindi bilang katulong, at hihilingin ko na ang bawat isa sa bahay na ito, kasama na kayo, ay matutong makinig sa kanya gamit ang inyong mga mata. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Bella. Matuto ng sign language? Are you kidding me? We are not the ones who are broken here, Elara. Why should we adjust for a child who refuses to speak? Tumingin si Elara ng diretso kay Bella. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may talim. Ang komunikasyon po ay hindi tungkol sa kung sino ang sira. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tulay. Kung ayaw niyo pong tumawid sa tulay na yon, kayo po ang mawawalan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang malaking silid-aralan. Sa bawat sulok, may mga maliliit na papel na nakadikit. Mga guhit ng kamay para sa tubig, kain, salamat at mahal kita. Si Teron, ang lalaking dati ay tanging mga ulat ng benta ang binabasa, ay nakaupo ngayon sa sahig kasama si Liam. Pinag-aaralan ng bawat galaw ng mga daliri ni Elara. Ganyan, sir. Dahan-dahan lang. Turo ni Elara. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga kamay ni Teron upang ayusin ang posisyon nito. Sa sandaling iyon, ang init ng balat ni Elara ay tila isang kuryenteng gumising sa puso ni Teron. Isang amoy ng vanila at pag-asa ang bumabalot sa kanila. I'm trying, Elara. I really am. Bulong ni Teron sa Taglish. I never knew it was this hard to say, I'm sorry, without using my voice. Habang naglalapit ang loob ni Teron at Elara, ang puot sa puso ni Bella ay tila isang bulkan na malapit ng sumabog. Nakikita niya ang kanyang kapangyarihan na unti-unting nadudurog. Ang bawat tawa ni Liam, ang bawat ngiti ni Teron kay Elara ay parang mga latay sa kanyang balat. Huwag kang magsaya, Elara, bulong ni Bella sa sarili.
habang nakamasid mula sa itaas. I will make sure this bridge you're building will burn to the ground at sisiguraduhin kong ikaw ang maiipit sa apoy. Gumawa si Bella ng isang plano. Alam niyang may allergy si Liam sa mani. Isang bagay na tanging ang pamilya lang ang nakakaalam. Sa kusina, habang abala ang lahat, dahan-dahang hinaluan ni Bella ang merienda ni Liam ng dinurog na mani na balak niyang isisi sa kapabayaan ni Elara bilang guro. Ang hapon ay tila binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang langit ay kulay kahel, tila nagbabala ng isang darating na panganib. Si Liam ay masayang kumakain ng kanyang merienda sa garden habang si Elara ay kumuha lang ng maiinom sa loob. Biglang narinig ni Elara ang isang hirap na paghinga. Paglabas niya, nakita niya si Liam na nakahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamula at mamaga. Ang bata ay hindi makahinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Liam!" sigaw ni Elara. Agad siyang tumakbo, ngunit hinarangan siya ni Bella sa pinto. "Anong ginawa mo sa kanya?" sigaw ni Bella. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng buong mansyon. "Teron! Help!" Nilason ni Elara si Liam. Dumating si Teron na puno ng taranta. Nakita niya ang kanyang anak na naghihingalo sa damuhan. "Liam, what happened?" Sa gitna ng gulo, habang pilit na itinataboy ni Bella si Elara, naramdaman ni Elara ang matinding panghihina. Alam niyang ito ang bitag ni Bella, ngunit hindi siya susuko. Kahit hindi siya makalapit dahil sa mga bodyguard na tinawag ni Bella, tumayo si Elara sa malayo, sa lugar na matatamaan ng paningin ni Liam. Itinaas ni Elara ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng luha at takot, ang kanyang mga senyas ay malinaw at matatag. "Hingal, kalma, tumingin sa akin, huwag matakot." Nakita ni Liam ang mga kamay ni Elara. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang mga kihiw na yon ay tila isang angkla. Sinunod niya ang bawat galaw ng guro. Ang kanyang paghinga, bagamat mahirap, ay nagsimulang magkaroon ng ritmo. "Teron, look!" bulong ni Elara, kahit pilit siyang pinapalayo. "He's responding to the signs. Give him the EpiPen in the drawer." "Ngayon na." Nag-atubili si Teron. Tumingin kay Bella na pilit siyang pinipigilan at tumingin kay Elara na ang mga mata ay puno ng katotohanan. Sa unang pagkakataon, pinili ni Teron ang kanyang instinto. Tumakbo siya sa loob, kinuha ang gamot at itinurok ito sa kanyang anak. Matapos ang ilang minuto, ang pamamaga ni Liam ay unti-unting humupa. Ang bata ay kinalong ni Teron. Basang-basa sila, pareho ng pawis at luha. Dahan-dahang imulat ni Liam ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Elara na nakatayo pa rin sa malayo. Pinipigilan ng mga kamay ng mga bodyguard. Ang puso ng bata ay tila sumabog sa damdamin. Isang damdamin na mas malakas kaysa sa takot. Mas malakas kaysa sa katahimikan. Ma... Ang boses ay maliit lang, parang isang mahinang huni ng ibon. Ngunit para kay Teron at Elara, ito ay parang isang dagundong ng kulog na nagpabago sa lahat. Mama, Elara." Nabitawan ni Teron ang kanyang anak sa sobrang gulat. Ang bata ay nagsalita, at ang unang salitang binigkas nito ay hindi ang pangalan ng kanyang ama, hindi ang pangalan ng kanyang ina na nawala, kundi ang pangalan ng babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Teron kay Bella na ngayon ay maputla na parang papel. Ang puot sa mga mata ni Teron ay sapat na upang malaman ni Bella na ang kanyang laro ay tapos na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Teron, lumapit si Liam kay Elara. Hinawakan ang kanyang mga kamay at hinalikan ang mga daliring nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Ang katahimikan sa mansyon ay nabasag na, hindi ng isang sigaw ng galit, kundi ng isang bulong ng pag-ibig. Ang bulwagan ng mansyon ay nagliliyab sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba sa lupa. Amoy mamahaling champagne at mga sariwang bulaklak ng lili ang hangin. Isang halimuyak ng tagumpay para kay Tita Bella.
Ngayong gabi ang kanyang engrandeng pagtitipon, isang selebrasyon ng kanyang katapatan sa pamilya Lopez, kung saan balak niyang formal na hirangin ang sarili bilang tagapangalaga ng yaman ni Teron habang nagpapahinga ang lalaki dahil sa stress. Si Bella ay nakasuot ng bestidang kulay ginto. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay kumikinang, tila nanunuya sa kahirapan ng mundong labas. Ngunit sa likod ng kanyang mapulang labi ay ang takot na pilit niyang ibinabaon. Ladies and gentlemen, simula ni Bella, itinataas ang kanyang baso ng wine. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pamilya Lopez ay nananatiling matatag. Bilang tanging natitirang gabay ni Teron, tinitiyak ko sa inyo na ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang huling salita, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw. Pinatatahimik ang buong silid. Pumasok si Teron. Hindi siya nakasuot ng tuksedo para sa party. Suot niya ang kanyang pang-araw-araw na polo, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag kaysa sa anumang hiyas na suot ni Bella. Sa kanyang tabi ay si Ilara, na nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Ang kanyang mukha ay malinis at puno ng dignidad. At sa pagitan nila, hawak ang kanilang mga kamay ay si Liam. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay parang dagsa ng mga bubuyog. "Teron, honey, what are you doing here? You should be resting," sabi ni Bella. Pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti kahit na ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. "And why is that woman here?" Hindi sumagot si Teron. Sa halip, lumingon siya kay Ilara at tumango. Inilabas ni Ilara ang isang maliit na tablet at ikinonekta ito sa malaking screen na nakahanda para sa presentasyon ni Bella. "Tita, you always talk about utang na loob," simula ni Teron. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng poot. "Utang na loob ko sa iyo ang pag-aalaga kay Liam. Pero anong uri ng pag-aalaga ang pagbibigay ng lason sa sarili mong pamangkin? What? You're crazy! Nililinang ka ng babaeng iyan." Sigaw ni Bella, lumingon siya sa mga panauhin upang humingi ng simpatya. "She's a fraud! Nakita niyo naman ang record niya?" Sa screen, isang video ang nagsimulang mag-play. Hindi ito video ng isang party. Ito ay kuha mula sa isang nakatagong kamera sa kusina. Ang kamera na ipinalagay ni Teron noong gabi, bago ang insidente. Malinaw na makikita si Bella. Ang kanyang mukha ay balot ng poot, habang dinudurog ang mani at inihahalo ito sa pagkain ni Liam. Hindi lang yon. Kasunod nito ay mga dokumentong medikal, ang tunay na autopsy report ng asawa ni Teron. Isang boses ang narinig mula sa audio recording ng isang retiradong nurse. Si Ma'am Bella ang nagpalit ng gamot. Sabi niya, para lang daw kumalma si Ma'am, pero alam naming nakakamatay iyon sa puso niya. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging nakakangilo. Ang bango ng mga lili ay tila naging amoy ng isang burol. You monster!" Ang tanging nasabi ni Teron. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Humakbang pasulong si Liam. Binitawan niya ang kamay ni Ilara at lumapit kay Bella. Itinaas ng bata ang kanyang maliit na daliri at itinuro ang dibdib ng kanyang tiyahin. Sa harap ng lahat, ginamit ni Liam ang kanyang boses at ang kanyang mga kamay ng magkasabay. "Bad," sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay malinaw, kahit na paos. "Bad, tita. Scared of you." Ito ang huling pako sa kabaong ni Bella. Ang bata na akala niya ay walang boses, ang mismong naging saksi at hukom sa kanyang mga krimen. Nabitawan ni Bella ang kanyang baso ng wine. Ang tunog ng pagbasak ng kristal ay tila ang pagkadurog ng kanyang buong kinabukasan. Ang wine na pula ay muling kumalat sa sahig, tila sumasalamin sa kasalanang matagal niyang itinago. "Hindi niyo ako pwedeng hulihin. This is my house. I built this family." Hiyaw ni Bella, habang ang mga gintong alahas niya
ay nagkakalantugan sa kanyang panginginig, ngunit ang mga pintuan ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, ang pumasok ay mga lalaking naka-uniforme. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay ang hudyat ng katapusan. Bella Lopez, you are under arrest for attempted murder and medical malpractice. Sabi ng opisyal, nang ilagay ang mga posas sa kanyang mga kamay, ang lamig ng bakal ay naging kapalit ng init ng ginto na kanyang pinahalagahan. Wala ng utang na loob na makapagliligtas sa kanya. Wala ng mga salitang parinig na makakasakit sa iba. Ang tanging natira sa kanya ay ang matinding hiya habang kinakaladkad siya palabas sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Tumingin si Elara kay Teron at pagkatapos ay kay Liam. Ang pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang boses na matagal na itinago ay hindi lang nagligtas sa isang bata, kundi nagdala rin ng hustisya sa mga aninong matagal nang naghihintay sa dilim. Pagkatapos ng gulo ng nakaraang gabi, ang mansyon ay nabalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakal. Ito ay isang payapang katahimikan, gaya ng simoy ng hangin pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang amoy ng matapang na pabango ni Bella ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng banayad na bango ng sariwang kape at ang amoy ng basang lupa mula sa hardin kung saan naglalaro si Liam. Nahanap ni Teron si Elara sa silid-aklatan. Nakatayo ang babae sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ng kanyang anak na masayang hinahabol ang isang paru-paro. Ang sikat ng araw ay humahalik sa mukha ni Elara, nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata na tila mga bituin sa gitna ng umaga. Elara, tawag ni Teron. Lumapit siya, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat, tila gumaan ang kanyang buong pagkatao. I have the papers ready, ang marriage contract, at ang dokumento para sa paglilipat ng kalahati ng aking mga ari-arian sa pangalan mo. Tumigil si Teron sa tapat niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Tinupad mo ang hiling ko. Binigyan mo ng boses ang anak ko. Ngayon, oras na para tuparin ko ang pangako ko. You will never have to worry about money again. You will be the queen of this house. Dahan-dahang lumingon si Elara. Tiningnan niya ang folder na inaalok ni Teron. Ang papel na pangarap ng sinumang naghihirap. Ang dokumentong mag-ahon sa kanya mula sa putikan ng eskinita patungo sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit sa halip na abutin ito, dahan-dahang umiling si Elara. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa kanyang dibdib, malapit sa krus na kahoy na lagi niyang suot. Hindi po para sa papel na yan kaya ako bumalik, Sir Teron. Mahinang sabi ni Elara sa Tagalog. Ang boses niya ay puno ng paninindigan. Ganito na lang ba ang halaga ng pag-ibig at sakripisyo para sa inyo? Isang transaksyon, isang kabayaran? No, Elara, hindi sa ganoon. Mabilis na sagot ni Teron sa Taglish. I just want to give you what you deserve. I want to protect you. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Bella sa'yo, gusto kong malaman ng mundo na ikaw ang asawa ko. Isang mapait, ngunit mahinahong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Salamat po, pero ang proteksyong kailangan ko ay hindi nagmumula sa pera o titulo. Ang dignidad ko ay hindi nakadepende sa dami ng zero sa bank account ko. Humakbang paatras si Elara, dahan-dahang lumalayo sa alok ni Teron. Sir, noong unang araw na pumasok ako rito, nakita ko sa inyo ang isang lalaking naniniwalang mabibili ang lahat, pati ang katahimikan ng sariling anak. Bahagyang natigilan si Teron, tila hindi inaasahan ang diretsahang salita. Ngunit nagpatuloy si Elara. Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit may bigat sa bawat pantig. Pero habang tumatagal, nakita ko rin ang isang ama na hindi marunong lumapit, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil natatakot siyang magkamali. Saglit siyang tumingin kay Liam, na tahimik pa ring nakamasid sa kanila. Hindi po pera ang kailangan niya, sir, kayo po. At hanggang na ngayon, iyon pa rin ang ginagawa niyo. Pinipilit niyo pa ring bayaran ang isang bagay
na dapat ay ibinibigay ng kusa. What do you mean? Tanong ni Teron. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Aalis na po ako, deklara ni Elara. Babalik po ako sa eskinita, doon sa mga batang nangangailangan ng boses ko. Liam is safe now. He knows he is loved. At yun ang sapat na kabayaran para sa akin. But Elara, Liam needs you. I need you. Ang boses ni Teron ay nanginginig sa takot. Takot na muling mawala ang liwanag na kamakailan lang ay pumasok sa kanyang buhay. Kung kailangan niyo po ako, alam niyo kung saan ako matatagpuan, sabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katatagan, pero hindi ako babalik bilang isang katulong na binayaran o asawang binili. Kung darating kayo sa akin, gawin niyo ito bilang isang lalaking natutong magmahal ng walang kontrata. Isang lalaking handang makinig sa katahimikan, gaya ng ginawa ko para kay Liam. Hindi makapagsalita si Teron. Pinanood niya si Elara habang dahan-dahan itong lumalabas ng silid. Walang maleta, walang dalang kahit anong kagamitan mula sa mansyon. Dala lang niya ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, at ang kanyang pangarap. Bago lumabas ng gate, huminto si Elara at lumingon kay Liam na noon ay tumingin sa kanya. Itinaas ni Elara ang kanyang kamay at gumawa ng isang huling senyas. Isang senyas para sa paalam, ngunit hindi ko kayo malilimutan. Liam, sa gitna ng garden, ay itinaas din ang kanyang maliit na kamay. Ngumiti ang bata at bumulong, sapat na para marinig ng hangin, "Go Mama Elara, be happy." Ang mansyon ni Teron ay nanatiling nakatayo ng maringal, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ng milyonaryo ang tunay na kahulugan ng pagiging dukha. Hindi dahil sa nawalan siya ng pera, kundi dahil napagtanto niya na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakasulat sa isang marriage contract, kundi sa kalayaan ng isang pusong hindi kayang bilhin. Nagpasya si Elara na buksan ang isang maliit na paaralan para sa mga batang pipi at bingi sa kanilang komunidad. Ito ang kanyang healing, ang pagbuo ng isang pamilya na hindi base sa dugo o yaman, kundi sa pag-unawa at wika ng puso. Isang taon ang mabilis na lumipas, gaya ng agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa tapat ng maliit na gusaling gawa sa kawayan at semento ay hindi na nakakapaso. Ito ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng pag-asa. Amoy ng sariwang sampagita at bagong luto na kakanin ang humahalimuyak sa hangin. Ang bango ng isang komunidad na muling nabubuhay. Sa itaas ng pinto, may nakasabit na karatula. Paaralan ng mga kamay na nagkakaisa. Si Elara ay nakatayo sa gitna ng maliit na silid-aralan. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang 10 bata na masayang nag-uusap gamit ang kanilang mga kamay. Walang ingay ng sigawan, walang kalantog ng mga laruan, ngunit ang silid ay puno ng isang uri ng musikang tanging ang puso lang ang nakakarinig. Napatigil ang lahat ng isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng paaralan. Hindi ito ang itim at nakakatakot na sasakyan ni Teron noong una. Ito ay isang simpleng puting van at sa gilid nito ay may nakasulat na pangalan ng foundation ni Elara. Bumaba si Liam. Hindi na siya ang batang porselana na takot sa sariling anino. Tumakbo siya patungo kay Elara. Ang kanyang mga hakbang ay magaan sa tuyong lupa. Sa kanyang pagtakbo, ang kanyang tawa ay malinaw na maririnig. Isang tunog na dati ay itinuturing na isang himala, ngunit ngayon ay bahagi na ng kanilang araw-araw. "Mama Elara!" Sigaw ni Liam habang yumayakap sa baywang ng babae. "Look, I made this for the other kids." Ipinakita ni Liam ang isang drawing ng isang malaking bahaghari na nagdudugtong sa dalawang magkaibang mundo. Sa ilalim nito, may nakasulat na, "Lahat tayo ay may boses." Sumunod na bumaba si Teron. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng t-shirt
na may mantsa pa ng pintura mula sa pagtulong sa pag-aayos ng kabilang silid. Ang kanyang mukha, na dati puno ng mga guhit ng pagod at puot, ay malinaw na ngayon at may bakas ng tahimik na ngiti. Late ba kami sa opening ceremony? Tanong ni Teron sa Taglish habang inilalapag ang basket ng sariwang prutas sa mesa. Eksakto lang po kayo, Sir Teron, sagot ni Elara, may bahid ng biro sa kanyang boses. Lumapit si Teron kay Elara, sapat na malapit upang maamoy ang banayad na halimuyak ng sampagita sa kanyang leeg. Saglit siyang napatigil, tila may alaala na biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang panahong matagal na niyang inilibing sa ilalim ng responsibilidad at kapangyarihan. Nag-iba ka, mahina niyang sabi. Halos bulong lamang, bahagyang ngumiti si Elara, ngunit hindi siya umatras. Siguro po, natuto lang akong huminga ng mas malaya. Sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Liam ang dalawa. Sa unang pagkakataon, ang dating malamig na hangin sa pagitan nila ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Parang isang bagong umaga na unti-unting sumisilip matapos ang mahabang gabi. Hinawakan niya ang kamay ni Elara, hindi para hilahin ito patungo sa kanya, kundi para sumabay sa kanyang paglalakad. I've been thinking, Elara, bulong ni Teron. Ang mansyon ko, masyado itong malaki para sa 2 tao lang. I want to turn it into a vocational center for the deaf. Para pagkatapos nila dito sa paaralan mo, may mapupuntahan silang trabaho. Hindi bilang katulong, kundi bilang mga eksperto. Tumingala si Elara sa lalaki. Nakita niya ang pagbabagong hindi na ibigay ng lahat ng doktor sa mundo. Ang pagmamahal ni Teron kay Liam at ang kanyang paggalang sa wika ni Elara ang naging tunay na gamot para sa kanilang tatlo. Salamat, Teron, mahinang sabi ni Elara sa Tagalog. Salamat sa pakikinig. Hindi lang sa boses ko, kundi sa katahimikan ko rin. Hinawakan ni Liam ang mga kamay ni Teron at Elara. Pinagdugtong ang mga ito sa harap ng mga bata. Sa harap ng komunidad na dati ay itinuring si Elara na isang hamak na katulong. Ang 3 tao ay tumayo ng magkakasama. Ginamit ni Elara ang kanyang malayang kamay upang gawin ang huling senyas para sa araw na yon. Isang senyas na pamilyar na sa kanilang lahat. Itinuro niya ang kanyang puso, pagkatapos ay itinuro ang langit at muling ibinalik ang mga kamay sa krus na posisyon sa kanyang dibdib. Pamilya. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na isang pader. Ito ay naging isang malawak na karagatan kung saan ang lahat ay malayang makakalangoy. Wala ng takot, wala ng puot, at wala ng hiya. Dahil sa dulo ng lahat, natututunan nilang ang pinakamagagandang salita ay hindi kailangang bigkasin. Ang mga ito ay kailangang maramdaman, yakapin, at isabuhay. Sa pagitan ng isang milyonaryong nawalan ng lahat at isang katulong na mayaman sa pag-ibig, natagpuan nila ang isang bagong simula. Isang kwento ng muling pagkabuhay mula sa katahimikan patungo sa walang hanggang himig ng pag-asa. Sa isang maliit na kwadro sa dingding ng paaralan, naroon ang isang lumang laso ng buhok, ang laso ni Maya. Hindi na ito simbolo ng pighati, kundi isang paalala na ang bawat pagkawala ay may kalakip na bagong buhay. Sa labas, maririnig ang tawanan ng mga bata at ang tunog ng hangin sa mga puno. Ang mansyon ng mga Lopez ay hindi na isang palasyo ng anino, kundi isang tahanan ng mga boses na dati ay hindi narinig. At doon, sa ilalim ng langit ng Pilipinas, ang pag-ibig ay hindi na isang kontrata, kundi isang pangakong nakasulat sa bawat galaw ng mga kamay na nagmamahalan.